Nakipagpulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa paghahanda sa gagawing rehabilitation sa EDSA simula sa susunod na buwan. Nilinaw naman ng Transportation Department na mananatili ang EDSA busway bilang pangunahing transportasyon ng mga mananakay. Tungayan ng report mula kay Catherine Landicho. Inilatag na ng Department of Public Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority at Department of Transportation ang mga planong interbensyon para sa maayos at ligtas na daloy ng trapiko sa isasagawang EDSA rebuild. Inanunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH na magsisimula sa gabi ng June 13 ang paghahanda para sa malawakang rehabilitasyon ng EDSA. Ito'y tatagal ng hanggang taong 2027. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, layunin ng proyekto na muling itayo ang kabuuang 200 kilometro ng southbound at northbound lanes. Para naman sa di umano'y detalye ng proyekto, uumpisahan ito sa Pasay hanggang Guadalupe sa parehong direksyon. Bubungkalin naman ang lumang pavement at papalitan ng mas matibay na materyales gamit ang makabagong teknolohiya sa concrete mix at makapal na asphalt para maibsan ang epekto sa trapiko. Of the existing pavements, mahina na and bumabagsak na. So, if sabi nga ng Pangulo, I think we have to do it once and for all para maiwasan natin yung mga reblocking every weekend na nakakaistorbo sa ating traffic. Pangalawa, pag reblocking tayo na reblocking, it will be a perpetual activity. Hindi natin maiwasan yan. Nag-reblock ka sa isang lugar, tapos babalikan mo, pupunta ka sa isang lugar, babalikan mo na naman yung reblock mo in no time at all dahil nga po dun sa traffic natin. So, once and for all, ito na po yung plano natin that we have to rebuild and reconstruct the entire EDSA. Prioridad din daw nitong magiging kaugnay ang ASEAN Summit na gaganapin sa bansa sa taong 2026. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, para sa intervention na transportation, mananatili ang EDSA busway para sa mga commuter, kung saan ang Skyway Stage 3 ay magiging libre naman habang merong repair works. Maliban dito, magde-deploy din ang karagdagang 100 bus sa EDSA busway at karagdagang mga bagon sa MRT3 para mas marami ang maisakay na pasahero at mahikayat ang mga motorista na gumamit na lamang ng mga pampublikong bus. Magkakaroon naman ng exclusive motorcycle lane ayon din kay MMDA Chairman Attorney Don Artes Jr. Inaasahan din ang mga pagbabago at paghihigpit sa trapiko bago o habang isinasagawa at hanggang sa matapos ang rehabilitasyon. Para sa UTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.